At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga po sa episode 44 para dito kay One Punch Man natin. So pasensya na ngayon lang, medyo naghahanap kasi ako ng anime na pwede nating i-manga series na baka matripan ninyo since na ayaw nyo si Kaiju. So ano lang yun, para kung sakali medyo umay na kayo rito kay Saitama, may iba kayo na paglilibangan na manga series. So yun naman at ulit, ay wag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At nung sa nakaraan, ay dito nga tayo natapos sa muling pagkabuhay ni Phoenix Man at eto nga, yung kanyang threat level tumaas na rin, naging dragon na yung kanyang threat level. So ibig sabihin lumakas itong si Phoenix Man kasabay nung muling pagkabuhay niya. At now, ang continuation niya is dito naman na. So ito nga, dali-dali binaril ni Child Emperor ayan si Phoenix Man gamit itong kanyang bird lime. Pero dito dali-dali pinagpag lang ni Phoenix Man itong kanyang pakpak para itaboy itong binaril nga sa kanya ni Emperor. At pagkatapos nga niya ni ito, biglang labasan ngayon dito itong heat wave ni Phoenix Man. So heat wave na pala yung pinakawalan niya dyan. So kaya nga ito dali-dali punta na itong si Child Emperor dyan kay Waganma para protektahan niya. So ito ina-activate niya yung kanyang shield dyan kaya naman hindi napahamak rito itong si Child Emperor. At pagkatapos nga niyan is boom. So dito grabe yung heat wave na pinakawalan ni Phoenix Man. Kala mo naging sea of fire na. So ito nga ang daming apoy ngayon, yung parang lumalamon dyan ka na Child Emperor. But then ito nga biglang takbo na itong si Child Emperor. So umalis muna siya dyan sa kanyang shield at sinabi niya nga rito na mag-stay put lang muna ito si Waganma dyan kasi itong kanyang payong may fire resistant yan. At so pagkatapos niya na ito nga bilang salita si Waganma, sabi niya nga dyan saan pupunta itong si Child Emperor, wag siyang iwan mag-isa niyan. Pero ito nga sabi rito ni Child Emperor na naubos na, nagamit niya na yung kanyang mga items kasama nga doon yung kanyang aso. So kasi di ba kanalaban niya si G5, so yung mga weapons niya doon na napunta sa paggamit niya kay G5. So kaya ito sabi niya no choice na siya kundi talagang kalabanin, harapin niya itong si Phoenix Man at talunin yan ulit. Pero ito nga biglang umatake dito dali-dali si Phoenix Man. Nagpalabas ulit siya rito ng pagkarami-raming apoy pero fortunately ay nakapag-setup nga ulit dito ng shield itong si Child Emperor. So napigilan niya itong atake ni Phoenix Man. So kaya ito ngingiti-ngiti lang itong si Phoenix Man. Sabi niya nga dyan, aba ayan na naman yung transparent na shield mo, sabi niya ganyan. But then ito nga biglang sinarado ni Phoenix Man itong kanyang beak at sabi niya nga dyan, sige testingin daw nila itong transparent na shield ulit ni Child Emperor gamit itong kanyang big attack. So ito ay medyo ngingiti-ngiti si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, aba napaka-confident naman ito ni Phoenix Man kani-kanina nga lang daw namatay na yan kasi nga natagtag siya ng atake nito ni Child Emperor. Pero pagkatapos nga niyan ay ito nga ngayon sa loob-loob ngayon ni Child Emperor na nag-setup siya rito ng 5 film na shield niya. At then pagkatapos nga niyan ito nga bilang kawag-kawag na ni Phoenix Man itong kanyang pakpak at ayun biglang labasan rito yung mga apoy sa likod ni Phoenix Man. Pagkatapos nga niya boom. So dito kala mo nagkaroon ng explosion dyan kay Phoenix Man at pagkatapos niya eto nga tuluyan naging Phoenix na itong si Phoenix Man dyan. So ito lipad na itong si Phoenix Man papunta rito kay Child Emperor at ayun nawasak niya kaagad dyan yung mga transparent na shield nito ni Child Emperor. So dito naagulat itong si Child Emperor kasi nga 5 transparent na shield na yung sinetop niya dyan. Pero wala nangyari, binasag lang kaagad dyan ni Phoenix Man ng ganung kadali at pagkatapos nga niya spak. So dito ngayon nasalag ni Emperor itong kanyang big attack pero maya-maya boom, tinapon dyan itong si Emperor. Grabe, sobrang lakas ng pag-atake nito ni Phoenix Man. Hindi umubra kahit yung mga transparent sa kanyang shield nito ni Child Emperor. At so dito sigaw na itong si Phoenix Man. Sabi niya nga dyan na nararamdaman niya na yung lakas ng kapangyarihan na dumadaloy dyan sa katawan niya. At lahat nga araw nung nasa field of vision niya nagliliwanag na. So dito ay natatakot na itong si Waganma. Sabi niya nga dyan, pero diba isang S-class hero naman ayan si Child Emperor kaya sigurado magiging okay lang siya. At so ay dito ngiti-ngiti na nga, tawa na rin itong si Phoenix Man. Sabi niya nga dyan na nararamdaman niya na parang siya na yata yung pinakamalakas, yung pinakamakapangyarihan ngayon sa lahat. At ito ngayon nanginginig-nginig na itong si Child Emperor. So kaya nga salita dito itong si Phoenix Man. Sabi niya nga dyan na wag nang umiyak itong si Child Emperor dahil sa takot kasi nga dadalhin niya raw ng sobrang bilis lang itong si Emperor sa impyerno. At then ay ito nga iyak na nga rito itong si Child Emperor. At sabi niya nga kasi dyan na hindi naman daw siya
umiiyak dahil sa takot, umiiyak siya dahil sa frustration niya, dahil sa kanyang kahinaan. At eto nga tuloy niya pa na hindi naman daw kasi isang executive etong si Phoenix Man, pero nahigitan niya yung na-expect ni Child Emperor. So kaya nga eto tuloy sa pag-iyak si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, nasa lahat naman ng pagkakataon, bakit ngayon pa? Ngayon niya paggagamitin yung kanyang ultimate weapon. At then dito biglang forma etong si Child Emperor, at eto nga inactivate niya bigla etong kanyang relos, at pagkatapos nga niyan sigaw na si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, brave giant, halika rito, sabi niya ganyan. At so pagkatapos niya dito nga talon naman dito sa ibang parte na ng Master Association, kasi nga bigla nagka-crack itong pader na to. So yun, nakita nung halimaw yan, kaya nagtaka siya at nilapitan itong crack. At so pagkatapos niya is back, labas naman na rito itong pagkalaki-laking drill, at eto nga patay ngayon itong halimaw na lumapit dyan sa nag-crack na pader. At dito naman sa kabilang banda, kalasekingan sa labas na ng Master Association ay yumanig na nga rin sa kanila. At eto, pag-check ngayon ni Sekingan, may 5 object na papunta rito kay Child Emperor. At eto nga mga unknown yung mga objects na yan. At then ay dito nga balik na kay Child Emperor, kasi nga may 5 drill na ngayon dito na papunta dyan kay Child Emperor. At eto nga ngayon biglang nagbukahan yung mga drill, at pupunta ngayon dito yan, parang magsasanib sila rito sa katawan ni Child Emperor. At after nga niya, boom, so dito natabunan na ng mga pagkalaki-laking bato etong si Child Emperor. At eto ngayon si Phoenix Man, parang nahihiwagaan siya, nagtataka siya kung ano nangyari. Pero eto nga biglang sigaw etong si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, okay sige, gawin na natin to. At pagkatapos nga niya is back, biglang may lobas nga rito na pagkalaki-laking kamay ng robot. At eto hinampas etong si Phoenix Man dyan. At so dito sapul nga dyan, parang nadikdik dyan etong si Phoenix Man. At after niya is back, pakala sige. So dito tilapon ngayon itong si Phoenix Man, at ayan nga sira-sira ngayon dito itong mga pader. So medyo malayo rin itong pinagtalsikan nga dyan ni Phoenix Man, but then ito nga ay sa wakas na patigil na itong kanyang pagtinapon. Pero hindi pa rin naimik si Phoenix Man, kasi nga medyo natahimik siya dyan, kasi pagkita niya nga dyan sa harapan niya, labas na itong ultimate weapon ni Child Emperor, isang robot. So parang nagkaroon ng Gundam rito sa One Punch Man natin. So ito nga titigan na dyan itong dalawa, sabay ngiti na rito itong si Child Emperor. Sabi niya nga dyan na naramdaman niya na o sa naisip niya na na mangyayari itong ganitong sitwasyon. Kaya ang ginawa niya, in advance, sinetap niya na itong kanyang ultimate weapon dyan sa paligid. But then, ito nga, biglang sabi nga rito ni Phoenix Man, habang pinapagpagpag niya lang itong kanyang balikat, sabi niya nga dyan, nabaliwala lang to. Isang cheap, isang mahinang laruan lang itong nilabas nga dyan ni Child Emperor. So mayabang itong Phoenix Man na nga na to. Pero ito nga, salita dyan, itong si Waganma, sabi na nga dyan, huwag siyang pinag-aalala na ito ni Child Emperor. Kung meron pala siyang ganyang ultimate weapon, dapat nung una pa lang ginamit niya na yan Pero ito nga, di naimik si Child Emperor. At salita ngayon itong si Phoenix Man, sabi na nga dyan na tama yung sinasabi nito ni Waganma. Ang ideal nga raw dito, nung makuha na ni Child Emperor itong si Waganma, dapat inactivate niya na, ginamit niya na itong kanyang ultimate weapon para basagin yung mga pader dyan at umalis na kagad sila. So sa ganung paraan ay maliligtas kagad nila dyan itong si Waganma. Pero the fact na hindi nga raw ginamit o ginawa ni Child Emperor, ibig sabihin may limitation lang yung paggamit niya dyan sa robot na yan. So ito ay medyo naiinis itong si Child Emperor, kasi sabi niya nga dito, konting oras lang yung meron siya para gamitin itong kanyang ultimate weapon, at meron lang siya dyan 2 minuto at 38 segundo. So napakakonti lang. So kaya nga ito, sabi ni Child Emperor na dapat tapusin niya kaagad itong laban niya dyan kay Phoenix Man. At so pagkatapos nga niyan, is yan guys, so hanggang dito lang itong si episode 44 natin. At ayan ay hintay-hintay lang po para sa kasunod na episode nito ni Kalbo natin. At ayan ay meron lang po mga pinapanood pa na ibang anime na baka pwede natin imanga sila at isabay rito kay Kalbo. So baka si Sakamoto ay gawin natin yan, o kaya din naman si Gachiakuta, baka isabay natin rito kay One Punch Man. So yun na naman at ulit guys, ay maraming salamat sa walang sampag support sa channel natin. So lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.